So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating babalita dito na mga tamang balita at susugutin ang mga maling informations na ipinapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na ng mga DBS vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila susugutin. Bakit? Kasi kapag hayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM sa Marcos Administrations, sa katagalan mga kababayan, ang kanilang mga paninira ay maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So, dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama nyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So, magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, alam na ho nating lahat na kung saan, check muna natin dito kung sino ba yung mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa lista mga kabayan, ang nanguna po ay si Ma'am Shane Sibal. Nandiyan po si Robel Ferrer Official, Army Lagaso, Iyeng Gimentiza, and Arlen Pianar. Siyempre, i-shoutout po natin ating mga child members na sila si Eva Punsalan, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Pusong Inami, Fiz Calante, Racete Ruel, and Bia Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you kay Ma'am Crisilda Apare, nabigay sa atin ng 10 Hong Kong dollars. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ang happy birthday si Lagarty T ng Cute Pardo Cebu that is greetings from Rodolfo Rabor of Dansa, Cavite. At siya nga pala mga kabayan, kahapon, birthday po ng ating Presidential Advisor on Poverty Elevation, si Secretary Larry Gadon mga kabayan. So, happy birthday po kay Secretary Larry Gadon. At syempre, nandyan po kasama natin si Ma'am Rosalinda Ilopre na nandyan sa Tondo, Manila. Hi to Ma'am Elsie Adaman, Brian Baltasar. Nandiyan po kasama natin si Blessy Karunan, Erwin Sinoren, Emi Sarino, biyahe ni AJTV from South Korea. Nandiyan po kasama natin si Leonardo Saliero, Eduardo Cartera, Salvacion de la Cruz, Laeds Ruel, Elizabeth Habihan, and Ma'am Tess Gatmarin Mix TV. Okay, so alam niyo mga kabayan, meron pong nakaabot sa atin informations na kung saan, well, siya nga pala, thank you so much po sa na-forward sa atin informations, pero ayoko lang pong pangalan ng mga kabayan. Kasi nga, siyempre alam ho natin na marami po diyang marabid po na mga, na mga anti-Marcos na ayaw po sa atin dito, dyan po sa ating comment sections. So ayaw ko lang po siyang pangalanan, baka kasi kuyugin mga kabayan. But thank you so much po na sa informations na to, finoward niya sa akin. Kasi nga, may nakaabot po na informations kasi Sir Ivan na kung saan ang Office of the Vice President nangangailangan sila ng mga vlogger mga kabayan. Yes, ng mga vlogger. Dalawa po. So ito pong isang vlogger na to, siguro head mga kabayan, babayaran siya ng 39,000 nga pala. 39,000 ang isang tao na to na vlogger at ang kanyang assistant babayaran po ng 27,000 mga kabayan. Ulitin ko po natin, ang Office of the Vice President nangangailangan sila ng mga vlogger. So, ibig sabihin mga kabayan, meron nitong pinagdaan po si Bibi Sara. Kung ano yon, pag-usapan natin yan mamaya. At syempre, pag-usapan din po natin. Kasi nga, si FPRRD, nadawat na lang po ang kanyang pangalan kasi ang kanyang bata-bata or tauhan mga kabayan, nasangkot po sa isang alleged corruption dyan sa mga ayuda. At syempre, pag-usapan din po natin. Kasi nga, di ba kahapon, meron pong napag-usapan nga pala natin si activist Senator Janet Rice Makabayan kasi nga isa po siyang aktivista dito at saka nauto siya ng mga Filipino community na nandun po sa Sarlia na mga anti-Marcos Makabayan. Well, alam nyo ba,
tama talaga ang hinala ni Sir Ivan na kung saan yung mga Filipino community na yon na nabigay po ng mga maling informations kay Johnny Torres mga kababayan, mga dilawan, mga anti-Marcos po. So ito pong balita na to, yung screenshots nga pala, nakita ko to doon po sa sa mga vlogger po ng mga, alam mo natin, yung mga ayaw po kay PBB mga kababayan, yung mga DBS ng mga vlogger. Like for example po, dito po kay KPL, actually alam nyo, nakalungkot dito, kasi nga, dinala niya ang pangalan po na loyalista, pero ang tinitira niya makabayan, si PBBM. Diba? Nagunggong talaga eh. So dapat, kasi nga ayaw na niya kay PBBM, dapat palitan niya ang kanyang pangalan makabayan. So doon ko po nakita sa kanyang vlog na kung saan meron nga palang nagwilga doon. At saka, siyempre, alam mo natin kung sino yung target makabayan, si PBBM po. Sabi nga nila, hindi daw welcome dapat si PBBM dyan po o doon po sa Australia. So ako po ay nakiusap kasi nga yung grupo po nila ni KPL, yung mga DDS, sila po si Brothers Travelers, sila si Parak, marami yung iba, mga banateros, at saka alam nyo kaabayan, nagkakaisa kasi sila. So ako po ay nanawagan sa inyo, at saka hopefully po, na tayo po yung magkakaisa, mga kababayan kong minamahal na mga Marcos supporter, mga lolista, mga DDS po na naniniwala pa rin po hanggang ngayon kay PBBM, at saka doon rin po sa mga pinklawan, dilawan, na hindi naman mga rabid, at saka gusto nila or willing rin po nila na malaman po yung mga katotohanan or mga totoong balita. Ako po ay nakausap sa inyo. Ako po ay nakikiusap sa inyo na sana i-share po natin ang ating vlog everyday makabayan. Kapag meron tayong babitawan dito na mga bagong balita, dapat i-share ho natin. Kasi nga dapat natin silang laban na makabayan. Sila po ay nagkakaisa. So dapat tayo rin po, magkakaisa rin po tayo makabayan para po matulungan natin yung makabayan natin po na mga walang alam at saka nauto po ng makabayan, nauto nila doon po sa kabilang kampo. So dapat bigyan natin sila ng mga totoong balita makabayan. So please, don't forget to share always our vlog, okay? And also, don't forget also to like our video at saka doon po sa mga kababayan natin mga viewers na hindi pa nakapag-subscribe, libre naman po ang mag-subscribe, okay? At syempre, marami pang iba. Alam niyo po si Sir Ivan, marami itong binibitawan dito ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahan rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos loyalist. At syempre, nandyan rin po makababayan nating DDS all over the world. How are the makababayan? Lalong-lalo na. Maraming salamat sa Unity supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ng Sir Ivan, mga suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At syempre mga kabayan, i-welcome rin po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok Distinct Channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. And also nga pala, syempre i-welcome rin po natin ating mga pinklawan, mga dilawang mga kababayan na viewers na natin ngayon mga kababayan. So please, wag niyo pong murahin si Sir Ivan, okay? Kung gusto niyo po na malaman po yung mga good news, mga totoong balita, well tambay lang po tayo dito at saka please wag niyo pong murahin si Sir Ivan. Kasi nga noon, grabe sa mga kababayan, minumura lang si Sir Ivan at saka ang iba nga, tinatawag po na bakla si Sir Ivan. Bakla ba si Sir Ivan? Hey, I know who am I. Hindi naman po bakla si Sir Ivan. At saka iba pa, tinawag pa ko na malit daw yung aking putotoy mga kababayan. Singliit daw ng aking utak. Grabe naman pinklawan eh. At saka hindi naman po hindi naman po mulit butoto ni Sir Ivan. Kung makita nyo lang po, sorry, joke lang. So anyways, start na po tayo. Una natin pag-uusapan mga kababayan kasi nga since na birthday po ng ating presidential advisor ng poverty alleviations Secretary Larry Gadon, ipapakita ko po sa inyo ang kanyang programa mga kababayan. So for more details, let's watch this. Mahigit 1,000 mga bata ang nabiyayaan ng masustansyang pagkain sa inilunsad na Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
Target ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matutukan ang estado ng nutrisyon ng mga estudyante sa bansa. Yan ang layunin ng inilunsad na Batang Busog Malusog o BBM Nutrition Program na bahagi ng kanyang bagong Pilipinas program. Pinangunahan ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon ang pagbubukas ng programa sa Raimundo Punong Bayan Elementary School sa Payatas, Quezon City. Binigyan nila ng Nutribon, mineral water, powdered milk at oatmeal ang mga mag-aaral mula kinder hanggang grade 6. Naging katuwang ng BBM Nutrition Program dito ang isang pribadong organisasyon. Ayon kay Secretary Gadon, binubuhay ng programa ang bayanihan ng mga Pilipino para maabot at maiangat ang mga kababayan nating higit na nangangailangan sa buhay. Napakaganda ng ating hangarin, bigyan natin ng tamang nutrisyon ng ating mga kabataan at upang sila ay makapagbigay ng tamang konsentrasyon sa kanilang pag-aaral at sa kanilang pag-aaral ito ang magiging susi sa pag-ahon nila sa kahirapan. Mag-iikot din ang tanggapan sa iba pang lugar sa Pilipinas. Layunin din nilang maabot ang mga estudyante sa malalayo at liblib na lugar na nangangailangan ng sapat na nutrisyon. Inspired din kami dito sa adikain ng ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos sa kanyang programa na talagang iangat sa kahirapan ang mga nasa mababang antas ng ating mga kababayan. Sumusuporta rin ang BBM Nutrition Program sa mga nakalatag na programa ng Department of Education para sa mga estudyante sa bansa. So ayan, so good job po kay Attorney Larry Gadon or Secretary Larry Gadon. We wish you all the best and good health and success to your duty and responsibility na ibinigay sa iyo ni BBM na ating Pangulo. Again, happy birthday po kay Secretary Larry Gadon. So for ating makaabayan, pag-uusapan natin po itong sumabog talaga na balita na meron pong surot at saka daga dyan sa NAIA makaabayan. Grabe, nag-viral talaga eh. At saka ang problema dito sa issue na to, kasi ginamit po ito ni Hitad Makaabayan. Sabi niya na bakit daw dumami or meron pong surot ang NAIA at saka daga makaabayan dahil daw itong si Efelisa, ang mukha daw ay surot at saka yung katawan makaabayan para daw ang daga. Abay kung talaga itong si Hitad Makaabayan, pero mas kung surot man si Efelisa, mas surot po ang mukha at saka katawan po nito ni Hitad Makaabayan. Diba? Mabuti pa si Efelisa kasi disente makaabayan. Pero itong si Hitad, marami pong hotdog na kinain bago nakapunta dyan sa Los Angeles makaabayan. Well, alam na natin yan kasi siya po isang POK 2 times doon po sa Cebu City. Ikaw, Hitad, ang mas surot po ang mukha. Okay? So ibabagita ko sa inyo makaabayan kasi nga honestly talagang hindi ko nagustuhan pong balita makaabayan. Kasi nga ang Pilipinas, ang airport ng Pilipinas, ang NAIA, kabilang ho tayo sa worst airport. Top 4 makaabayan. Ano nyo ba yung top 4 ang Pilipinas, ang NAIA Airport? Then ngayon, dumagdag pa itong problema makaabayan. So for more details, let's watch this. Pakintabi po sa mga nagapunan. Isang araw matapos mag-viral ang Ninoy Aquino International Airport dahil sa imported na surot, ngayon, naglalakad na daga na naman ang nabidyuhan ng netizen. Dayan, panibagong problema na naman sa kalinisan ang kinakaharap ngayon ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 dahil kung kamakailan nga ay surot ang naging problema, ngayong araw ay daga naman ang namataan ng mga pasahero. Kakatapos lang ng damage control ng pamunuan ng NAIA sa isyu ng surot sa mga upuan sa Terminal 3, isang video na naman ang nag-viral sa social media na may panibagong peste na namataan sa terminal. At hindi lang basta maliliit na insekto, kundi daga na singlaki ng kamay ang nakuhanan sa video. Sabi ng netizen na si Curb, kaninang madaling araw lang ito nangyari sa International Departure Gate 102 ng Terminal 3. Papalipad sana silang magkakaibigan sa Singapore, pero laking gulat nila, hindi pa nakakaalis ng airport, sinalubong na sila ng daga sa kisame. Bila nagsigawan yung mga tao sa unahan namin na nakaupo, and then they're pointing out sa direction ng window. And then pagtingin namin dun sa taas ng lighting fixtures, merong daga na sumilip. May kalakihan, hindi lang siya bubuwit, right? Based from the video, nakita nga natin nung parang nagtitiptoe siya, medyo mahaba yung legs. So, it's fairly decent size. Kamukha niya yung mga nasa kanal. So, I don't know if baka may issue sa pipeline ng airport papunta sa drainage. Maybe dun siya nanggaling. And then,
fairly healthy yung daga. Sabi pa ni Curb, papunta pa nga lang sila ng airport, nag-aalala na sila saan uupo dahil sa surot. Pero nadagdagan pa ang pangamba nila dahil sa nakita nila. Sana din anya, may gawin ng hakbang ang pamunuan ng NAIA sa nangyayari dahil hindi lang naman mga Pilipino ang gumagamit ng terminal, kung hindi pati na rin mga dayuhan. Nung nakita namin yung daga, initially akala namin tatalon siya eh. May mga natutulog na passengers sa ilalim nung kung nasa siya nakastay. Kasi nga, late evening yung flight. So maraming natutulog or habang hinihintay yung plane. So I can say we feared for the safety, not just dahil sa daga, but of all the pests na current news ngayon dun sa airport natin. Pero sabi naman ng pest control ng Terminal 3, sa ngayon, iniimbestigahan na nila paano may nakalusot na daga sa loob ng terminal. Ongoing na rin ang kanilang inspeksyon para matiyak na hindi na mauulit ang pangyayari. Ang ilang senador naman, may reaksyon na rin sa nangyayari sa NAIA. Sabi lang ni Senator J.V. Ejercito, naniniwala siya na sa magiging bagong pamunuan ng NAIA, mas maayos na ang pamamalakad sa mga terminal. Oo nga, nabasa ko nga rin po yan. Nag-apologize na ngayon NAIA doon sa mga bed bugs o surot. Sana maayos po nila kagad. And I'm hoping that with the privatization of NAIA, ako naman, hindi naman sa maano ako, sumisip-sip ako, pero pag si Ramon kasi pumasok, visionary yan, and he gets things done, I think he will make sure that there will be considerable improvement. I'm sure, being a visionary that I know of Mr. Ang, I'm sure that he will be instrumental in improving NAIA. Habang si Senator Grace po, hindi lang anya ito sa Pilipinas problema, pero sana maging standard procedure na ang paglilinis sa mga terminal. Makakausap natin si Connie Bungag, ang head po ng Public Affairs Department ng Manila International Airport Authority. Ma'am Connie, magandang gabi. Hi, magandang gabi sa iyo, Aljo, at sa iyong mga tagapanood. Sinisiguro nyo ba dyan sa NAIA na ligtas na sa surot, daga, at wag naman po sana, baka may ipis pa dyan, ma'am? Actually, atin naman ng ginawa ng karampatang hakbang, no, yung mga reports na na-receive natin the other day pa, atin na pong pinull out yung mga silyang yan, yung na-identify na na-infest nung surot na sinasabi. Ginawa na po yung deep disinfection ng ating pest control service provider. At ito po ay patuloy na gagawin hanggang masaturate po natin lahat yung mga benches, no, sa loob ng ating mga paliparan. So, yun po yung ating hakbang. At bukod dun po, meron naman po tayong on a regular basis, yun po naman ating mga building attendants, yun pong ating housekeeping personnel. Sila naman po ang patuloy din na round the clock, 24 hours a day, sila po ay nililinisan din po nila yung mga silyang yan, pinupunasan, ini-sprayan ng water-based alcohol yung ating mga silya at pinupunasan po ito para pong masigurado lang na sila ay malinis. Masasabi ba natin, ma'am, na nagpabaya tayo, lalo na sa maintenance, sa paglilinis ng ating pong paliparan? Nakakalungkot po kasi binansagan pa tayo, worst airport, pang-apat tayo sa buong mundo. Opo. I don't think it's accurate to say that, no, Aljo, because tayo naman po ay meron tayong mga pest control maintenance service, no. Meron po tayo niyan. Ito po ay may kontrato with MIAA. Bukod doon, meron po tayong housekeeping services na which is covered by another contract. Siguro po itong nangyaring ito ay these things happen, no? Pero hindi po naman siguro tama sabihin na kami ay nagpabaya because we cannot afford to do that dahil kami po ay merong pangakong binitawan sa ating mga pasahero that we will make sure that their travel will be pleasant, no? At habang sila ay nasa loob ng paliparan. It's just so unfortunate that something like this had to happen. Anong plano natin doon sa mga inalis yung mga upuan? Ibabalik pa ba natin yon? Yung iba po na talagang we deemed na hindi na kailangan ibalik, yun po ay sinet aside na natin. Meron na po tayo mga replacements na inilagay. Kagabi hanggang ngayong hapon, tayo po ay nagpapalit ng mga silya. Yun naman pong na-identify doon sa Terminal 2 na yung rattan chair. Atin na pong pinull out lahat yung mga silyang yon.
at pinalitan na rin po natin ng mga silya. So, gagawin po natin ito hanggat ating makita na lahat po ng ating mga silya ay safe na at malinis na sa ganitong mga klaseng infestation. Okay, ang tanong dito, nakaka-apekto nito sa imahe ng Pilipinas. Yes, na sir, ibinabangon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalo na sa pag-engganyo, pag-ikait pa ng mga turista na pumunta dito sa Pilipinas. Any assurance naman po, ma'am, na ginagawa po ng NAIA ang lahat ng trabaho po ninyo dyan para hindi na maulit ito? Yes, sir. Kami naman po ay nangangako, no, na parati kaming we only aim to make sure that the travel will always be pleasant for our travelers. Kaya nga po because of this incident, sa Monday po, nagpatawag po ang ating general manager ng meeting with all our service providers sa mga pest control services para po balikan at basahin, i-revisit yung ating mga kontrata with them and make sure na yung mga commitments that they promised to do sa kontrata nila are being done. At baka meron din pong mga kailangan din i-enhance as far as their procedures are concerned. So ito po ay magiging exchange of ideas, discussion, para po masigurado na lahat po ng mga possible na improvement areas can be developed at makapaggawa po tayo ng mga bagong procedures or makapagdagdag paano natin mapapaigting pa yung pagngalaga sa ating mga kagamitan, especially itong mga ginagamit ng ating mga publiko. Dapat lang talaga na hindi na po maulit yung makabayan. Kasi nga nakahiya na no, kabilang tayo, napabiling tayo sa worst airport sa buong mundo makabayan, ang Pilipinas, pang-apat pa nga eh. At saka dumagdag pa ito. At saka doon po sa ating makabayan po ng mga rabid, mga anti-Marcos, sana wag niyo pong sisihin po si BBM. Bakit? Wala lang pong kinalaman dyan si BBM, as si Efelisa, kasi po ang kanilang maintenance dyan sa NAIA makabayan, meron kasi silang contractor po na pest control at saka yung maintenance. So dapat ang pupukulin natin yung mga naumuno dyan, yung mga yung maintenance, kasi sila dito ang nagpabaya makabayan. Sila po ang nagpabaya. Okay? So tungkol nga pala sa surot makabayan, kasi nga experience po yan namin dito, ito pong buong building nagkasurot makabayan. So, base po sa aking panaliksik, ito palang surot, this is nagmamigrate to makabayan at saka dala rin po ito ng isang tao. Bakit? Like for example, dito sa building kung saan marami pong surot makabayan, so yung tao na yun, nung nagbakasyon siya doon sa Pilipinas, dala-dala niya yung surot makabayan. Kasi ang iba hindi yan nakikita nakasusok ho yan dyan sa ating mga damit makabayan or baka sa bag po, baka nadala ho yan. So, ibig sabihin, namigrate po yung mga surot. At saka ang problema kasi dyan sa surot makabayan, ang dali po yang manganak, ang dali po niyang lumaki. At sa dadamay kagad makabayan. So ang ginawa dito sa building namin, kasi nga hindi na po makontrol, parang nagpandemya po ng surot makabayan. Grabe ang dami talaga sa ilan na higaan ko, na kung saan nilinis ko lagi, alos araw-araw po, nilagyan ko ng mga alcohol, ang mga gilid-gilid sa aking higaan. Actually, siya nga pala, hindi po nakakalam. Ang pagpatay po ng surot is only alcohol makabayan. Alcohol lang po. Yung ginagamit na alcohol, na mamatay po dyan yung surot. So ang ginawa dito ng aming kumpanya, pinalipat ho kami ng ibang building makaabayan. I think that is 2 weeks yata doon kami sa sa hotel. So ang ginawa dito, talagang ni-rehab siya at saka halos araw-araw po meron pong pest control na pumunta dito, nilagyan nila ng water-based po na alcohol makaabayan. At saka meron silang pinausok na gamit And after that, nasolve mga kaabayan. So yun po. So again, dito po sa ating mga kababayan po na mga antay, huwag niyo pong sisihin ang ating Pangulo, kasi po ang dapat sisihin natin yung maintenance or yung pest control po na team na kinontrata po ng ating gobyerno makabayan. Okay, so clear na bang lahat? Okay, so punta na tayo makabayan doon po sa informations na nakaabot kay Sir Ivan, na kung saan ang Office of the Vice President nangailangan sila ng blogger makabayan. So ang pangalan ho dito sa posisyon po na ibibigay,
Media and Public Relations Technical Assistant. Pero merong slash mga kabayan, Social Media Manager. Magkano yung sweldo? 39,000 mga kabayan or 39,672 to be exact. At saka meron siyang assistant na ang ngalan po ay Media and Public Relations Technical Support, Social Media Assistant. Ang kanyang sweldo naman mga kabayan is 27,000. So kung sino po diyang willing po na mag-apply sa kay BP Sara na kasi nga nangalan sila ng vlogger mga kabayan, this is your chance mga kabayan. Sir Ivan, bakit iba ang pangalan? Yes, iba ang pangalan. Pero kung titignan niyo po yung slash, Social Media Manager, Social Media Assistant. Ang ibig sabihin mga kabayan para sa akin, ang aking analysis dito, siguro sila dito yung mag-cover po ng mga event ng DepEd, mga event po, mga programa ng DepEd, at saka ipopost nila yan doon sa kanilang Facebook account mga kabayan or baka sa YouTube. Yan po aking analysis dyan. Pero bakit hindi man lang nila na ginamit kaagad na vlogger, samantalang meron kasi nabigay sa atin information mga kabayan, galing rin po dyan sa DepEd na vlogger daw yung kanilang kukunin. Okay? So, ipapakita ko rin po sa inyo mga kabayan ang vlog po ni Mike Abe. Kasi nga, kitang-kita na natin dito, nahihirapan na po na ipagtanggol po si Eperade ng kanyang mga vlogger mga kabayan. Kasi nga, di ba si Eperade, medyo paiba-iba na ngayon ang kanyang statement. So, yung pong mga vlogger, kaya nga naghanap sila ng mga iba pong mga anti-Marcos, dahil po yung mga Pinklawan or Dilawan na lagi pong timitira po kay BBM sa mga Marcos, kaya yun po ang kanilang sinakyan mga kabayan. Na kung saan, noon ayaw na ayaw nila yung mga Dilawan or mga Pinklawan, pero ngayon ginagamit na nila mga kabayan. Like for example, doon po sa intro, di ba, yung vlog po ni KPL mga kabayan, pambansang loyalista. So ito po yung nakakalungkot talaga, na ulitin ko lang po, loyalista ang kanyang ginamit na pangalan, pero sinisiraan niya si BBM. Pero ilan naman po ang kanilang ilan naman po yung grupo po ng Filipino community doon po sa Australia mga kabayan na yung pong nagsulsol doon kay activist Senator Janet Rice para po maghasik ng kabubuhan at katangahan doon po sa parliament meeting sa Australia ni BBM. So ipapakita ko sa inyo yung vlog po ni Mike Abe mga kabayan. So for more details, let's watch this. Hirap na hirap ang mga Duterte followers, including vloggers, kung paano nila idepensa ang pabago-bagong statement ni former President Duterte. At ang masabi natin hindi naman naging successful sa kanilang galawan na mga rally. Okay? Sa Davao at sa Cebu. Kasi nga, magkakaiba ang statement ng mga speaker nila, nagkukontrahan sila, at ang pinaka-main speaker nila, si dating Pangulong Digong Duterte, ay biglangang kumambyo at nagbago. Tapos sinundan pa ng mas matindi yung press conference niya na sinabi niya na wala daw siyang sinabi na mga akusasyon tulad tungkol sa illegal drugs at iba pa kay Pangulong Marcos. Kaya dahil dyan sa aking pong observation, monitoring, opinion sa mga nangyayari, hirap nilang idepensa ito. Nagkakabuhol-buhol sila. Kung paano nila ipagtanggol ang pamali-maling statement, pabago-bago na statement ni Digong Duterte at higit sa lahat, yun hindi ho sila nakakumpleto o hindi talaga ganong karami yung dumating sa Cebu noong February 25. Mas marami pa yung tao nandoon sa Sultan Kudarat o sa Mindanao noong kasabay na rally. At mas marami rin ang tao nang si Pangulong Marcos ay nagpunta ng Davao. Huwag tayo magtaka, baka sa susunod na araw puntahan ng Pangulong Marcos ang Cebu. At magulat kayong mas maraming sasalubong at taong haharap kay Pangulo kumpara doon sa rallying ginawa ng mga Duterte at kanyang followers noong February 25. Ay kasi nga po ang tao ay pagod na. Ang mamamayang Pilipino dito at sa abroad ay sawa na sa walang tigil na pamumulitika ng iilan. Ang sabi nila, dapat si Digong magpahinga na. Dapat tumulong na lang siya sa gobyerno. Dapat siya ay huwag nang makialam sa gobyerno dahil siya ay dating Pangulo. Gumaya na lang siya sa mga dating Pangulo na buhay pa ngayon, hindi masyadong nakikialam tulad ni Erap Estrada,
tulad ni Gloria Macapagal-Arroyo. Gano'n naman talaga kahit to sa ibang mga bansa eh. Pagtapos na ang term ng presidente nila o prime minister, tahimik at sumusuporta na lang sa nakaupong pangulo o prime minister. Dito lang naman sa atin at si Digong Duterte lang naman ang talagang sobrang ingay eh. Ang problema ngayon, nagmamali-mali na at saka nagbabago-bago ng statement. Kaya yung kanyang mga followers o kung sino man pinanser ng kanyang mga rally, ay hirap na hirap kung paano idepensa yung nangyayari sa kanila. Well, alam nyo, kung kayo po'y magbabago at sasama na lang sa gobyerno, susuporta na lang sa ginagawa ng gobyerno, katulad ng nakikita na at ginagawa na sinasabi ni Duterte, na susuportahan na niya, nakikita naman niya, walang big mistake, walang malaking pagkakamali. Si Pangulong Marcos, o sana ituloy-tuloy mo na yan. At maganda, good for business, maganda rin para sa mamamayang Pilipino. At maganda rin yan para sa kanya, alam bakit? Kasi parang mababawasan na yung stress niya. At pangalawa, makikita niya na, alam mo yung pagrespeto sa gobyerno at sa nakaupo sa pamahalaan, mahalaga yon. Pero kung lagi na lang humpipersonalin na hindi naman pinaniniwalaan ng tao, lagi na lang napanawagang mag-resign na ang feeling nila sila yung masusunod, dapat masunod, wala akong susunod dun. Hindi niyo napansin, pakaunti na ng pakaunti yung Duterte supporters? Di ba? Kahit yung kanya mga vlogger, nag-aaway-aaway na. Ang natitira na lang yata yung mga vlogger na late dumating sa kanya. Yung mga vlogger dating nasa kabilang kampo, naglipatan sa kanila. Ngayon, nag-aaway-aaway na nga sila kasi nga, paulit-ulit na lang. At alam nila, yung mga tao hindi na niniwala at naguguluhan na. Ayaw ng matitinong mga Pilipino dito at sa abroad ng magulong bansa. Ang gusto ng ating mga kababayan ay tahimik para umunlad, magkaisa para sa bayan. Yun naman ang issue ng mga inflation, pataas na bilihin, problema yan sa buong mundo. Mataas na presyo ng gasolina, krudo, at lahat ng oil product, problema sa buong mundo. Maswerte pa nga tayo, mas mura pa nga ang pagkain sa Pilipinas. Kung ikukumpara sa ibang bansa, magtanong kayo kung magkano ang per kilo ng rice sa Hong Kong, sa Japan, sa China, at iba pang mga bansa. Punta kayo sa parte ng Europe, America, and Canada, ang mahal ng oil product doon at mga pagkain. O bakit hindi sila nagreklamo? Kasi alam nila, global ang problemang ito. Dahil nga nung magkaroon ng problema ang Russia at saka ang Ukraine. Yun doon nag-umpisa yan Dito nga sa Pilipinas, meron kang 50 pesos. Makakabili ka pa ng 1 kilong rice O punta ka sa abroad kung makakabili ka nun, wala. Punta ka sa Talipapa o palengke dito, marami kang pwedeng mabili. Kahit na ang pera mo maliit lang. Kasi may mabibili pa rin tamang presyo. Mareklamo lang ang Pilipino, huwag kayo magalit. Ganon po ang aking opinion at analysis. Masyado lang mapaghanap, mareklamo ang mga Pilipino. Kuminsan nga at madalas, kung baka nga madalas nandiyan na yung ayuda, puro ayuda ang ginagawa ng gobyerno, nagreklamo pa Di ba? Itanong nyo sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na overseas Filipino workers kung ano ang buhay dun sa abroad. Ano ang bilihin dun, malalaman nyo. Magugulat kayo ba? Mas mura pa pala dito kaysa sa doon. Totoo yun. Totoo yun. At saka sa kanila walang away-away ng politika. Kung sino nakaupo ng Pangulo o Prime Minister, tinutulungan ng kanilang mamamayan. Nagkakaisa kung ano yung programa susuportahan nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas. After election, nagpuprotesta, hindi tanggapin ang pagkatalo o parang hindi makamove on dahil wala na sa pwesto, gusto pang bumalik. Pag hindi nakabalik sa pwesto, nagagalit pa. Pag tumulong sa kandidato at hindi nabigyan ng posisyon, nagagalit din. Anong klase naman yun? Puro negosyo ang nasa utak. Walang sakripisyo. Walang paninindigan. So, well, huwag kayo magagalit. Dahil ang aking pong mga channel, may paninindigan. Alam ko yung mga gumigimik ng ganyan at gumagawa ng ganyan. Kaya inuulit ko yung mga tagapagtanggol nila, kung sino man ang kailang pinanser at sino man yung ginagamit, mahihirapan na. Pababa na ng pababa ang level ng kanilang mga topic o sinasabi. Piko na sila dahil alam nila humihina at nagbabago-bago na ang statement ni Duterte. Si Duterte lang naman inaasahan nila Pag si dating Pangulong Duterte na nahimik na ng tuluyan, hindi na makikialam sa political issue ng bansa, wala na silang magagawa. Wala nang tatayo dyan nakatulad niya. Wala na. Di ba? Kasi hindi naman sila lehitimong oposisyon Sila ho yung, ang tingin ko nga, nanggugulo na lang.
Ang lehitimong oposisyon ay ang Liberal Party. Piglawan kung tawagin. Pero hindi sila magulo. Hindi sila nananawagan ng resign Marcos. Hindi. Hindi sila nag-aabosang gumagamit ng drugs ang ating Pangulo. Wala. Lahat yan galing sa Duterte camp. Yung mga below the belt na paninira, pagmumura, panginsulto sa ating Pangulo, sa kanilang grupo yan. Subukan nyo magbago kayo. Sumunod sa mga batas, irespeto ang mga Pilipino, irespeto ang Pangulo, sa sarap ang buhay. Giginhawa tayo. Kaya nga sinasabi ng ibang lahi Pilipino mayaman at Pilipino maganda. Ang problema lang sa Pilipinas, Pilipino rin ang sumisira sa Pilipinas. Totoo yun, kaya magbago na kayo. Kaya totoo yung sinabi po ni Mike Abe Makabayan na kung saan yung mga dilis ng mga vlogger nagkagulo talaga. At saka naguluhan na sila dito kasi nga si FPRD, ulitin ko lang po, medyo hindi natin kasi naintindihan Makabayan. Kaya yung popularidad ni FPRD medyo bumaba na po yung kanyang power. Kaya kung napapansin natin yung mga dilis ng mga vlogger, sinakyan lang ngayon yung mga membro po ni Pastor Quiboloy at saka doon rin po sa mga taong naninira po hanggang ngayon sa mga Marcos, kay PBM, doon rin po sila sumasakay ngayon. Katulad po sa ginawa po ni PL, ang sinakyan niya yung mga Pinklawan, Dilawan na lagi pong naninira sa mga Marcos. O di ba? Nakagulo sila Makabayan. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog Kalye Survey Makabayan kasi nga dito mayroon pong na-interview na tinawag po na adik ang ating Pangulo si BBM. So for more details, let's watch this. Sir, pwede po ba Kalye Survey kayo? Pwede kong... Para saan yan, sir? For vlog lang, sir. Sige, sir. Sir, unang tanong ko, sir, naniniwala ka ba, sir, na adik si Pangulong Bongbong Marcos? Naman, naniniwala talaga ako. Marami nagsasabi niya na adik talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Pero inyo mga kababayan, adik yan sa mga ginagawa niya na mga magaganda sa ating bansang Pilipinas. Katulad na lang nito, mga kababayan, na pinamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos, no, na mga land title sa Mindanao. Oh, pero inyo, yung mga bill program, pinagpapatuloy niya yan, mga kababayan. Di ba? Oh, sino po bang nagsasabi dyan na adik daw kayo sa ganito, ganyan? Yun pala ang kinakaadikan ni Pangulong Bongbong Marcos, yung pag-unlad sa bansang Pilipinas. O, biruin nyo lang itong charter chains. Anong tawag nun? Yung chacha na yan. O, di ba? O, hindi nyo alam mga kababayan, unang-una, ang maidudulot niyan sa ating bansang Pilipinas, ang mga pagpasok nitong mga investor na to, mga kababayan, maraming trabaho, especially sa ating mga OFW. Biruin mo, baka mamalaya na lang natin, muli na naman tayong kikilalanin ng ating bansang Pilipinas, di ba? Ng Asia. O, di ba? O. Tapos sasabihin nyo, adik, yung pala, adik sa mga ginagawa. Yun ang dapat na doon. Di ba? Adik sa mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang ikakausbong at ibabalik ang pag-unlad ng ating bansa. Di ba? O. Katulad na lang yan, yung mga OFW natin, baka hindi na magtrabaho sa sa iba't ibang bansa, magsibalikan yan dahil sa foreign investor na yan. Di ba? Kasi maraming mga trabaho at maraming maidudulot po yan, no? Na trabaho sa ating bansang Pilipinas. Oh. Di ba? Katulad nilang itong mga natin, mga nawasa natin, Meralco, di ba? Pag may pumasok na mga investor, magtayo dito yan. O palagay nyo, mga ilang planta yan. So, ibig sabihin, pag magkaroon ng ganon, bababa ba rin ang presyo ng mga Siyempre, kukumpensya yan. pala. Bagsak presyo yan ng mga taga ibang bansa kung papasok sila dito sa ating bansang Pilipinas. So, yung tubig, napakamahal, di ba? Yung kuryente. Unang natin yan pangangailangan. Pati yung internet. Internet. Malay nyo, di ba? Huwag niyong sasabihin na pag pumasok yung mga taga-ibang bansa, baka sakupin tayo. Mali ang paniniwala natin. Di ba? Biruin nyo, yung internet na yan, number 1, napakahina minsan ng internet natin dito. Kung may isang kumpanya na pumasok dito mag-i-invest ng ganon, tapos mura pa. Di ba? Kuryente, tubig. Di ba?
Yan ang pangunahin na dapat natin unahin at isipin natin, itatak natin sa isip natin na ang Pangulong Bongbong Marcos ay may ginagawa sa ating bansang Pilipinas. Dapat ganun tayo. Mindset. Hindi yung pinagwawatak-watak natin ang mga kababayan natin. Di ba? Bato-bato sa langit mga kababayan, at tamaan wag magalit. Kasi ang mga vlogger talaga sa totoo lamang, no? Inagbabangayan, kaliwat kanan bangayan para paghiwalayin. 'Di ba? Ang Sara at Duterte at ang Bongbong Marcos. 'Di ba? O sino naaapektuhan nito? 'Di ba? Ang taong bayan. Mga kababayan. 'Di ba? Oh, biruin niyo na lang mga kababayan ha. Ito pang Manila Bay na dati daw kay Pangulong Bongbong Duterte, 'di ba? Pinagpapatuloy pa rin 'yan ni Pangulong Bongbong Marcos itong rehabilitation dito sa Manila, 'di ba? Manila Bay. Oy, biruin niyo, ito pa mga kababayan, may maganda pa rito. From Cavite, no? Hindi ko lang sure, no? From Cavite na tulay papuntang Bataan. Biruin niyo, magkakaroon tayo ng project na ganun. Napakalaki yan. Na project na yan, mga kababayan. So kaabang-abang pala ito. Kaabang-abang talaga ito mga kababayan. Yan ang kinakaadika ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ano naman sir ang masasabi mo sir sa mga basher ng ating mahal na Pangulo? Naku po. Pag inggit pikit, di ba? Pag inggit pikit, dapat ganun tayo. Na pag nainggit kayo, pumikit na lang kayo. Suportahan na lang natin mga kababayan. Panawagan natin sa lahat ng ating mga kababayan, especially sa mga OFW natin, immigrant, Luzon, Visayas at Mindanao, na magkaisa tayo. Kasi 1 year and 8 months pa lang nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Bakit hindi natin pagbigyan? Pagbigyan natin. Batikusin natin pag natapos ng kanyang termino. Di ba? Pag natapos ng kanyang termino at walang nagawa talaga, nakita nyo, batikusin natin, magsama-sama tayo, di ba? Oh, si Pangulong Duterte nga noon, di ba? Yung war on drug na yan, 6 months, sabi niya, di ba? O 6 months, o di ba? Hindi niya na-resolve lahat. Pero, di ba? Nanatili pa rin yung kanyang pagpapalakad itong war on drug na to mga kababayan. Nakakainit ang ulo ito talagang mga bumabatikos na ito dapat talaga manahimik na lang tayo, suportahan na lang natin mga kababayan. Yun lang. Ayun, maraming salamat sir, mabuhay po kayo. Okay, so mga kababayan, kasama rin po natin si Araceli Razal. Nandiyan po si Espernito, Joel Meliton, Yolanda Quintino, Evelyn J. Reyes, Ashen, Rales Carlinga, Yuki, nandiyan po si Wilma Malabanan, Kurodo Aikida, Haichu Leonel Desiderio, Marilo Ferte, Jillian Quezon, Angelita Hosanger. Nandiyan po kasama natin si John Mer Vlog or John Malate, na nandiyan sa Quezon City, Malate. Hi to May de la Cruz, nandiyan po sa Emergencia, Yungko, and hi to Evelyn Garcia, Henry Idon, JB Caspillan, Price Gasol, Renato Santos, Evangeline Rerolle, hi to Amado Salise, Lucky Santos, kasama rin po natin si Salvador Junior Banaria, and Bert Lee Roy. Okay, so dito na po tayo sa balita mga kababayan. Di ba sinabi ko po sa intro na meron pong bata-bata or tauhan si FPRD na isang mayor na sangkot ngayon sa isang alleged corruption daw sa ayuda mga kababayan. So dyan kasi ang mayor na yan ay mayor po ng San Juan, na kung saan ang mayor dyan sa San Juan mga kababayan ay si Mayor Francis Zamora. Si Mayor Francis ay naging mayor ho siya last 2019. At saka ito pong si Mayor Francis Zamora mga kababayan ay under ho siya ng PDP Laban. Well, alam po natin kung sino po yung head po ng PDP Laban mga kababayan. Yan po ay grupo ni FPRD. Kaya nga sinasabi natin dito na ang tauhan po ni FPRD nasangkot po sa alleged corruption ng ayuda. So for more details, let's watch this. Isiniwalat ni Senador J.V. Ejercito ang umano'y modus sa mga ayudang para sana sa mga walang trabaho. Pero pinapakinabangan ng ilang opisyal umano ng San Juan. Ang kasalukuyang nakaupo sa pwesto na si Mayor Francis Zamora, pumalag sabay diing malinis ang kanyang konsensya. Sa privilege speech ni Senator J.V. Ejercito, ipinakita niya ang video ng isang taga San Juan City na nilapitan umano ng staff ng isang konsehal ng San Juan. Binigyan daw siya ng transaction code para maklaim ang ayuda mula sa Department of Labor sa ilalim ng TUPAD program. Staff po siya ni
Paul Arcadi. Ngayon po, ang sabi sa amin, pag na-withdraw na namin yung pera, 1,000 na daw yung kukunin namin. Yung 6,500 daw, ibigay sa kanila para daw yun sa kay Mayor. Ang 7,500 pesos na ayuda, naging 1,000 pesos na transfer fee. Ang 6,500 pesos, naging cash in ng mga ganit na politiko, tulad ni Mr. Mayor at Mr. Councilor. Hindi nga ito simpleng kickback, remittance na po ito. Sa isa pang video, may makikitang nangongolekta at nagbibilang ng pera. Ayon kay Senador Ejercito, mga kasabwat daw sila. Napakita naman dito ang mga kasabwat habang kinukolekta ang binibilang at katpok ng mga opisyalis. Reklamo pa umano ng ilang benepisyaryo, ipinapamigay ang tupad bilang pamasko sa mga kapitan at kagawad sa San Juan City. Hindi pinangalanan ni Ejercito ang alkaldeng tinutukoy niya. Pero kung sinasabi niyang sa San Juan ito umano nangyari, ang alkalde ng San Juan ngayon ay si Mayor Francis Zamora. Nang aming kunan ng kanyang pahayag, sinabi ni Zamora na nang kanyang i-check, 2 taon na raw ang ipinakitang video. Gaano ka valid ang mga video na yon? Hindi na nga natin alam saan po sila nanggaling, sino ho ba sila. No, it was never identified who these people are. That is why I'm inviting them to come to my office in the presence of the PNP, the NBI, DOLE, and the SWD so that the national government agencies can validate. Dagdag ni Zamora, hindi rin daw kontrolado ng local government units ang sweldo mula sa tupad. Malinis daw ang konsensya niya at sasagutin niya lahat ng issue. Nakausap naman ng GMA Integrated News sa cellphone si Councilor Artadi. Sabi niya, wala siyang kinalaman sa nangyari at wala ring utos mula sa kanya. Luma na rin daw ang video na kuha ng dati raw niyang staff. Umamin daw ito sa kanyang nagalaw nito ang pera dahil gipit daw ito. Diyan mo makikita na itong nagahari-harian dyan sa San Juan, wala pong puso yan. Napakawalang yung tao niyan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nagahari-harian dyan sa San Juan. Bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500, Your Honor. 7,500. Tapos, Pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000. So 6,500 pesos ang kinaltas. So saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. Hanap niyo po itong nagbigay ng video, nagbigay ng statement sa iyong video at mag-execute na kaagad ng affidavit para lumakas yung kaso natin laban dito sa mga ganid dito sa mga napakaswapang na opisyalis dito sa bayan ng San Juan. Noong panahon ng pandemya, nagdi-distribute lang ako ng bangus. Oh, ano ginawa nung siraulong mayor na yan? Pinahuli ako, pinakulong ako. At nababahala talaga ako sa kanya mga sinabi. And I've heard a lot of news report about the corruption that is happening in the city of San Juan, where we both served as mayors. Pwede kong tanong, ilang beses po nagbigay ng ayuda sa San Juan na nanggaling sa pondo ni mayor or nung congresswoman dun sa San Juan? Ang pagkakali po, meron silang ayuda. Tayo gusto rin nating sana pumasok, no? For almost 2 years, hindi tayo makapagbigay sa ating mga kababayan San Juan, hinaharangan basta po sa kalaban sa politika. So ang nakapagbibigay lamang ay yung galing po sa pondo ng congresswoman, nakapatid po ng mayor, at yung pong sa kanila. Ang maganda lang, nung nakagawa tayo ng paraan na nakapagbigay tayo ng tupad nung Disyembre, tuwan-tuwa yung mga yung beneficiaries. Sabi nila, buti dito, buo naming nakuha. Yan ang sabi, no, nung mga nabigyan namin. Kasi doon sa kabila, may kaltas. Yes, if my memory serves me right, I asked permission, I think it was late last year, from the office of the mayor, if I can use the gym, the San Juan gym, to have this payout, itong AX tsaka tupad dito sa ating mga kababayan San Juan. And they denied me.
they denied the use of the San Juan Gym. So ang ginawa ko po ay nagpa-payout na lang po kami ron sa isang maliit na kalsada. But prior to that, na pag-alaman ko na nagkaroon ng payout din sa San Juan Gym, siguro few weeks after, ang pondo ay nanggaling sa ating mga kasamahan senador na malapit doon sa mayor ng San Juan. Sorry to say, babanggitin ko na po yung pangalan ng senador. Nagbigay po ng ayuda, kaya nagpapasalamat din po tayo. Si Senator Bongo, nagbigay din ng ayuda sa bayan ng San Juan, pero pinagamit ni Mayor yung gym. Samantalang pag ako nagre-request, o pag ikaw nagre-request, hindi kami pinagagamit ng gym. Pareho tiga San Juan lang naman ang makikinabang at magbe-benepisyo ron. At ganun din si Senator Amy Marcos, nakapagbigay din po ng ayuda, pinagamit din sila ng gym. Pero kami ni Good One, ay hindi po kami pinagbigyan na gamitin yung gym sa San Juan. Hindi ko po alam kung bakit napaka-insecure nitong mga nag-ahari-harian dyan sa San Juan. Bagong salta lang naman sila dyan sa San Juan. Ginoong Pangulo, Mr. President, you mentioned earlier, I did not see or watch the video because I was going down. No? Meron kayo na banggit na isang beneficiary na in-approach ng isang konsel ba? Staff ng konsehal. At ang sabi, magkano ba binibigay originally? 7,000? 7,500, Your Honor. 7,500. Tapos, pero ang makukuha lang ng beneficiary ay 1,000 pesos. 1,000. So, 6,500 pesos ang kinaltas. So, saan daw mapupunta yun, 6,500, Mr. President? According sa video, no, nanggaling na po doon sa nag-record, ay yan daw po ay para kay Mayor at sa mga nasa taas. 1,000 lang ang talagang nakuha nila. So, yung bang taong na nasa video na kinunan mo, na nag-attest na binabawasan sila ng 6,500, ay willing mag-execute ng affidavit at ituro si Mayor? Well, yan ang hinahanap namin. Actually, yung video na yon is directed to our colleague, Senator Tulfo. No? Hindi natin kinunan yun. Nakuha lang namin, pero nabura na po yan. Pero buti nakuha natin yung video at yan po ang ating ginamit ngayon. Tapos, yung second video naman ay yung mga staff na, no, ng konsihal na nagsabi rin na, nako, baka maano kayo niyan. Baka makasuhan kayo niyan nung ginagawa nyo. Yun yung sinabi ng beneficiary. Pero sabi, andun, maganda yung, mahaba yung video at talagang pinapatunayan na talagang kinakaltasan po nila, Your Honor, Mr. President, yung ayuda o yung tupad, no? Yung nakutuhan ay talaga kinakaltasan po nila. So, sinabi nung yung nasa video kanina na kinakaltasan sila ng staff ng isang konsehal, no? So, sa tingin nyo ba meron din cut yung konsehal? Ang sabi lang kasi para doon sa kay Mayor at sa mga nasa taas. Alright, pwede bang malaman kung sino yung konsehal na yun? Ang staff na yun ay si Konsehal Paul Artadi na taga Balumbato. Oh. Alam nyo, marami rin po akong mga nakalap na mga balita na ultimo pati yung mga punong barangay sa San Juan ay kumukuha rin ng porsyento sa mga benepisyaryo ng San Juan. Meron ba ho kayo nababalitaan tungkol doon? Well, narinig ko na rin po yan at kanina nabanggit ko rin na yung pamasko, di ba, nagme tayo, binibigyan natin ng pamasko ang mga barangay officials. Yung kapitan, ang narinig ko, 15,000, yung mga kagawad, 7,500, pagkalaban, wala. Ang nakakalungkot dito, sa halip na manggaling sa sariling bulsa, madalas yan, sarili, pamasko nga, ay tupad din ang ginamit. Kailangan magbigay ng 2 pangalan, para po sa kapitan, para sa 15,000, at yung mga kagawad, isa naman. So, yan po ay sa halip na mapunta sa tamang benepisyaryo
yung tupad ay ginamit pang pamasko. At meron ba ho kayo nababalitaan na yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan dyan sa San Juan, o tupad man o AX man, ay binibigay lang nila sa mga sumusuporta sa kanila. At yung mga hindi sumusuporta sa ating pamilya ay wala pong natatanggap. Tama po ba ako? Tamang-tama po yun. Kaya nga, Mr. President, Your Honor, the reason why I refrain from talking about politics as much as possible about San Juan, kasi po nakakaawa yung mga taang hindi naman tayo ang tinatamaan dito, ang kawawa dito, yung mga kababayan na mga dating supporters. Kaya nga, tuwing nagsasalita, ay lalo silang ginikipit at tiniipit. Well, sa tingin nyo, ano bang klaseng ayuda ang binibigay? Tupad ba o AX? Kasi yung tupad, kailangan lang magtrabaho. Meron pang orientation yan. Bago mo matanggap yung pera, ay mag-orientation. At hindi dadaan, at hindi binibigay na cash to. Inaano ito sa, ano yan? Palawan. Voucher, no? Voucher. Dinidiretso na sa account ng beneficiaries. So, malamang ay AX to na binibigay sa ating mga kababayan at kinakaltasan pa nito mga walang yan taong dito sa San Juan. Well, both parehong ginagamit, no? Kung hindi man AX, yung tupad na dapat ay cash forward, ay nagbibigay na ng pangalan pero hindi naman talagang tatrabaho, pero yun ang pinamimigay. Yung AX naman, balita ko pinamigay ay binigyan din yung mga City Hall employees kahit na hindi po sila pwedeng hindi sila pwede dahil sila po yung empleyado na, pero nagbigay din ho na sila ng pangalan, nagbibigay ng pangalan para ginamit pong incentive yung AX naman para mas sa mga City Hall employees. So tingin nyo ba yung pondo na pinamimigay nila bilang ayuda sa ating mga kababayan ay pondo ng congressman? Wala bang pondong mayor ng tupad o AX? Wala po. Yan ay galing sa galing sa DOLE, no? At galing sa DSWD. So galing sa pondo din ng congresswoman ng San Juan. Galing sa Congress yan. All right. Mr. President, kanino ba ho i-refer itong privilege speech mo sa Committee on Local Government? Kung hindi man pwedeng Committee on Local Government, probably Blue Ribbon, no? Your Honor, kasi po ito yung supposedly DSWD or DOLE ang mag-i-implement ng programa, pero mukhang may irregularidad. So it depends on our Committee on Rules kung saan siguro pwede natin ipatawag lahat ng mga punong barangay, yung 21 barangay captains ng San Juan, dahil marami rin tayo nababalitaan at marami rin gustong magpatunay na itong mga barangay captain ng San Juan ay talagang involved din sa pagbabawas ng ayuda na dapat ay para sa ating mga kababayan o ating mga beneficiaryo sa San Juan. Kaya naman po ako'y umiinit na naman ang ulo ko pag nakakarinig ako nitong mga ganitong klaseng imbis na ibigay na lang, susubo na lang sa bibig ng ating mga kababayan mahirap, ay kinukuha pa nitong mga yung sinasabi mong konsehal at yung kasabwat na rin yung mga mayor, pati siguro yung lahat ng mga konsehal ng lungsod ng San Juan ay patawag na ng appropriate committee para maimbestigahan, to shed light on this matter. And this should and must serve as a stern warning not only to the officials of the city of San Juan but to the whole nation, na kung meron po magbibigay ng ayuda ay dapat buong buo. Yes, dapat lang talaga na imbestigahan ho yung mga kababayan. Kasi nga, kawawa po yung mga kababayan nating mga beneficiaries po ng ayuda, hindi nila full po makuha po ang kanilang ayuda mga kababayan. So dapat lang talaga imbestigahan yan. Pero nakakatawa kasi dito, di ba yung nag-imbestiga mga kababayan, si Jinggoy, meron siyang issue po ng corruption mga kababayan. So ang labanan dito, corrupt versus alleged corrupt mga kababayan. Nakakatawa talaga eh. So anyways, yan po naman ang nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much.
before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, una at higit sa lahat, nais kong ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin. O Diyos ko, sa bawat araw, nakikita ko ang aking sarili na may utang na loob sa iyo at hindi ko mapigilang magkasala. Nagpapakumbaba akong lumuluhod sa iyo, humihingi ng iyong kapatawaran para sa aking mga paglabag. Naway gabayan mo ang aking pang-araw-araw na buhay at pahintulutan mo akong makalakad ayon sa iyong kalooban. O Diyos ko, ang buhay ko ay sa iyo at isinusuko ko po ang lahat sa iyo. Pakiusap, linisin mo po ang aking mga iniisip at kaluluwa at pagalingin ang aking mga kalungkutan at pasakit. Taimtim din akong nagsusumamo sa iyo na gabayan at protektahan ang aking pamilya at mga kaibigan. Naway pamunuan mo sila sa kanilang mga buhay at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ako at ang aking mga mahal sa buhay ay magpapasalamat sa iyo magpakailanman. Minamahal po kita at nananabik ako sa presensya mo sa aking buhay. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara, ang presidente at ang bisi na mahal ang